You and I have an authority over our thoughts, our feelings, and our actions. All of us have the power and authority to choose to live for the better. We must come to understand that we are in control of our lives, and ultimately, we are in control of whether or not we live for the better. We must own up to and take responsibility for the actions that we choose to take in our lives. And we have to know the things that we need to take control. The 5 M's that we need to control. Number 1, our mouth. Number 2, our mind. Number 3, our mood. At ang pag-aaralan po natin this afternoon ay yung number 4 at yung number 5. Let's proceed to number 4. Our manner. If we say manner, I believe that more than any other thing, our manner, our attitude, our behavior is what determines the kind of life we are today. Attitude comes down to choice, which may will we go in our thinking, in our emotions, and in our behaviors. Our manner will often be the deciding factor of whether or not you are going to make it or you break it. It has the power to open the doors of opportunity and possibilities, or it has the power to close doors of opportunities and possibilities. Ang taong maganda ang pag-uugali ay maingat sa kanyang pananalita. Even in the worst situation, kahit malala na yung sitwasyon, maingat siya sa kanyang pananalita, maingat ang kanyang pagdedesisyon, maingat sa ang kanyang aksyon. Tingnan nga po natin ang ating mga sarili. Gawa tayo ng checklist. Madali po ba tayong magalit? Check po ba tayo dyan or X? Madali po ba tayong mainis? Madali po ba tayong mairita? Madali po ba tayong uminit ang ulo? Check na po ba? Kung majority po sa atin ay check, ibig pong sabihin, maaaring bagsak po tayo sa good manners and right conduct. Ang may magandang pag-uugali ay ang taong mahinahon at mananatiling kalmado kahit malala na at nakakainis na ang sitwasyon. Sabihin mo sa katabi mo, kalma. Ang test kung paano malalaman na may control ka sa ugali mo kapag dumating na yung problema. Papaano ka ba mag-respond? Kung papaano ka mag-isip, kung papaano ka umaksyon sa problema mo. Hindi tayo ang nakaka-experience na sitwasyon na yung hindi natin inaasahan. Hindi mo expected, yung sitwasyon na hindi ka nais-nais, yung sitwasyon na ayaw mo mangyari pero nangyari. Yung mga unexpected things. God allows it to happen for us to know how to manage problems, how to give solutions in our certain problem, how to respond on unexpected situations and circumstances. Naalala ko po nung nakatulog po ako ng may salamin. Ayan. Tinanggal ko habang natutulog ako, hawak-hawak ko sa kamay ko. Ngayon, paggising ko po ng madaling araw, pinagpipiestahan na po ng mga alaga ko pong aso yung salamin ko. Hindi na po ma-repair kasi wasak na wasak, basag na basag, durog na durog. Pero sino nga ba dapat ang sisihin ko? May dapat nga po ba akong sisihin? Ano po ba ang dapat na naging reaction ko? A, magagalit ba ako? B, mamamalo ba ako? C, magsisigaw ba ako? Letter D, all of the above. Or letter E, none of the above. Ang isip mo ay hindi kagaya ng isip ng tao, ng aso,
ng mga animals, no? Ng mga alaga mo, ng mga pets mo. Lagi po natin tatandaan sa tuwing maninisi po tayo ng tao o ng mga pets po natin, tingnan mo yung daliri mo, isa, nakapoint sa kung sino yung tinuturo mo na may sala o yung sinisisi mo sa pangyayari. Huwag mong kakalimutan na nakaturo sa iyo yung tatlo, daliri mo. Dapat kaya natin mag-recognize ng mali. Kailangan po natin i-acknowledge na meron din tayong kapabayaan. Amen po. Nagkulang po tayo. Amen po ba? Bakit ba ang hirap sa tao na maging honest sa kanyang sarili? Bakit nga ba ang hirap sa tao ma-acknowledge ang mali niya? Ang tawag dyan, pride. Nung nakaraan, nalaman ko may nagawang mali yung staff po namin sa one way. Naging honest naman po siya sa amin. Yes, mali daw yung salamin na in-order niya. Okay lang sana kung isa lang eh. Pero madami po yung maling mga maling sukat na in-order. Pero yung consequence nasa amin. Ang sagot, mag-order ka ng panibago. Ibig sabihin, gagastos ka ulit. Hindi po biro yung halaga. Nung nalaman ko yung halaga napapikit na lang po ako At patuloy kong nalang nire-review yung sarili ko. Yung nararamdaman ko. Na maging mahinahon pa rin, na magsalita pa rin ng hindi pagalit. O may sabihin ko po sa inyo, hirap ng ganong nararamdaman. Ang hirap po labanan ng ganon. Dahil doon, madodoble po yung gastos po namin. Pero, wag mong kakalimutan, bilang isang Kristiyano, bilang isang representative ng Diyos dito sa mundo, if God is with you, ang bunga ng Espiritu, dapat, wag mong hayaang malaglag. Amen po. Praise God na na-overcome ko yung ganong pakiramdam. Hindi ako nagalit. Yes, kaya po pala. Amen po. Sa tulong po ng Panginoon, magiging mahinahon po tayo. Mag-isip ng tama, mag-decide ng tama, magsalita ng tama. Huwag nating kalimutan, tayo po ay modelo po ng mundong ito sa mga taong wala pa sa Diyos. Amen po. Tayo po ay nagdadala po ng mga tao sa paanan po ng Panginoon. At titignan po sa atin yung ugali po natin. Titignan po sa atin kung paano po tayo mag-respond sa isang sitwasyon. Lalong-lalo na yung mga unexpected na pangyayari. Amen po ba? Kawikaan chapter 15 verse 1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. If we belong to God, huwag po natin kalimutan the Holy Spirit is living in us. Kung ang Holy Spirit ang nanananahan sa buhay po natin, ibig sabihin ang bunga dapat ng banal na Espiritu ay nasa atin. Amen po. Nakikita po sa atin, nagmamanifest po sa atin, naiisa pamuhay po natin. Amen po. Proverbs chapter 25 verse 28, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. What is self-control? Self-control is the ability to not do the things that your feelings make you want to do. Or self-control is the ability to not show your feelings. It is the ability to say no. Ito po ang challenge sa mga tao, lalo na sa mga Kristiyano. Even if they think na they are strong enough, kaya ko to, kaya ko na to, alam ko na to. Ang tanong, how come may mga Kristiyano pa din na as they pursue their relationship with God, as they continue to serve the Lord, even as they excel in life,
minsan bigla silang nag-fail. Minsan bigla na lang sila madi-discourage in life. Madalas nawawala po sila sa simbahan. Mapamiyembro, elder, pastor. Noong unang panahon, if you have a city or country, in order for that city or country to be protected and to be secured, kailangan mo ng walls. Kailangan ng pader, no? Dahil yun yung magsisilbing protection po nila. Walls are very important. If there are no walls or if walls are broken, it is so easy to conquer a nation, conquer a city or a country. That's why if there is those self-control, we are like city without walls or city that has broken walls. Madali kang masaktan, madali kang makonquer, madali kang mapikon, and you will not be protected. Ang self-control ay ma-achieve dahil sa hindi ma-achieve sa sariling kakayanan o abilidad. Self-control is not just self-help. Kailangan po natin ng tulong ng Panginoon because biblically speaking, mga kapatid, self-control is a self who is under the control of the Spirit. In short, self-control is Spirit-controlled. Kung wala kang self-control, ano po kaya ang meron sa atin? Maybe out of control. In Colossians chapter 4, verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt. Sa ating pagsasalita, we have to be full of grace. Katulad po ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay naging maingat sa kanyang pananalita. He is full of grace. Kaya kailangan maging maingat po tayo sa ating pananalita. Dapat hindi tayo basta-basta magbibitaw ng mga salita, lalo na kapag ikakasira, no? Ikakasama po doon sa tao or ikaka-offend po ng tao. Hindi tayo bara-bara, hindi po tayo pabalang, sorry po sa term, pero dapat hindi po tayo bastos. Nung bata pa po kami, yung tatay namin, tinuturoan po kami na kung paano magsalita. Ang sabi niya, isipin nyo muna ang sasabihin nyo bago magbitaw ng salita. Yun po yung naaalala ko nung buhay pa po siya. Lagi niyang sinasabi po sa amin. Na-realize ko po yung tatay ko tama. Kasi sabi po ng Bible, life and death is in the power of our tongue. Nasabi na ang nasabi, the damage has been done. You already created an emotional damage. Ang baso kapag nabasag, hindi mo na kayang buuin. Amen po ba? Ang relasyon kapag nagkaroon ng problema, mahirap nang ibalik pa, lalo na kapag nakapagsalita tayo ng hindi maganda o nanggaling pa sa chismis, ay paniwalain ka eh. Kung yung chismis nakarating sa'yo, sabi yung mga marites, nakakasira talaga ng buhay yan eh. Pero kung iisipin mo, wala namang marites kung walang imamarites. Amen po. Kung kaya mo lang i-tame yung bibig mo, kung kaya mo lang i-control yung bibig mo, ang oras ay hindi na natin kayang ibalik pa. At hindi na natin kayang balikan pa. Katulad po ng salita na binitawan po natin sa ating kapatid, hindi na po natin kayang ibalik pa. Controlling our attitude, our emotions will lead us in a peaceful community. Imaginein po natin, no? Walang patayan, wala sanang krimen, kung kayang kontrolin ang sarili na hindi na pumapatay. Eh, wala nang magiging case ng murder dito po sa Pilipinas. Ang pagpatay ay hindi lang literal na pagpatay. Kaya mong patayin ang isang tao sa pamamagitan ng iyong salita. Yes, ang mga offensive na salita, yung discouraging na salita, kung hindi mo ito kayang kontrolin. And we can say that
We are Christ-like if we can tame our tongue. If we are to watch our actions. Kapag pinipiga ka na, hindi lalabas dapat sa atin yung masasamang salita, yung mga bad words or sumpa. Kapag ka pinipiga ka na, pagpapala pa rin ang lalabas dyan. Word of God, dapat ang lumalabas sa bibig. Amen po. Because if we were to compare to Christ, we should be Christ-like in front, at the back of the camera, sa loob at sa labas ng simbahan, sa puso at sa pananalita. Control your 5 M's. Number 5, your money. Our money. Most people talk about earning more money. However, not many people talk about how to effectively manage it. While creating wealth is essential, it is equally important to protect your funds and use them carefully. Your hard-earned money needs to be saved, invested, and spend it wisely. This can be done through effective money management. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 25 verses 14 to 30, medyo mahaba po. Pwede po ninyo balikan itong verse na to mamaya. Pero ito po yung picture po na reminder sa mga Kristyano kung ano ba ang dapat nating gawin magmula nung umakyat si Jesus sa langit hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Reminder po sa atin na kahit gaano kabata, katanda, kahit gaano ka-successful yung tao or hindi, ang buhay, lahat ay darating sa pagtatapos. Tayong lahat ay magbibigay sulit sa mga bagay na ginawa natin at hindi natin nagawa para sa Panginoon. In Matthew chapter 25 verse 14, basahin ko lang po ng maikli. He called together his servants and entrusted to them while he was gone. Ito ay katulad din sa isang lalaking papaalis ng bansa. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Alam niyo ba ang meaning ng entrusted? Ang meaning po ng entrusted ay hindi sa'yo yan. Ang entrusted po ay pinagkatiwala lang po sa atin. It is very clear mga kapatid na pinagkatiwala lang po sa atin. Hindi niya sinabi kasi na He gave it to His servants. Ang sinabi niya kasi, He said, entrusted. Pinagkatiwala lang sa kanila. Ipinagkatiwala lang po sa'yo. Everything in your life comes from and belongs to God. Some, or I may say a lot of people, thinks everything they have comes from them. They got by themselves na ang lahat ng mga bagay na pinapakinabangan po nila na kung anong meron po sila ngayon, ang isip nila dahil sa mga achievements nila sa buhay, dahil sa talino, dahil sa galing, sa talento, sa abilidad, sa sipag, mag-grind sa buhay. Ang sabi po ng Bible, every good and perfect gift comes from God. Every good thing we have comes from the goodness and faithfulness of God. We did not make it by ourselves. We did not achieve it by ourselves. We did not earn it by ourselves. We did not get it by ourselves. Everything in our lives comes and belongs to God. Dahil sa grace ng Panginoon, tayo ay nagkaroon, tayo ay nabiyayaan, yung laman ng ating hapagkainan ay galing sa Panginoon. Ang laman po ng ating refrigerator ay galing po sa Panginoon. Ang lakas po natin ay galing sa Panginoon. Yung trabaho natin, yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung finances natin ay galing po sa Panginoon. Ang ministry po natin ay galing po sa Panginoon. Yung hininga po natin ay nanggagaling po sa Panginoon. Lahat po ay galing po sa Kanya at lahat ay sa Kanya. Ang buhay po natin ay nanggagaling po sa Kanya. So, I therefore conclude, mga kapatid, we are not owners. We are just managers in this world. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations, dahil manager ka na.
Maybe you are thinking, Pastora, bata pa naman ako. Pastor, malakas pa naman ako. Maaaring nakakalimutan mo ang Diyos. Dahil malakas ka pa, may ipon ka pa, may trabaho ka pa, may resources ka pa. Maaaring paisi-isi ka ngayon at hindi pa nagseseryoso sa Panginoon. Dahil ang isip mo ay may oras pa naman. But wait until we die at marirealize natin na life is too short para hindi mo seryosohin ang Panginoon. Life is too short na hindi mo paglingkuran ang Panginoon ngayon. Dumating tayo sa mundong ito with nothing, and you will live in this world with nothing. Hindi mo madadala yung milyones mo, yung bilyones mo, kung saan ka mapupunta sa langit o sa impyerno. Hindi mo madadala yung yaman mo at yung yabang mo. We are not owners of nothing, but we are steward of everything. Ang lahat ng bagay sa mundo ay pinagkatiwala lamang po sa atin ng Panginoon. Gusto ng Diyos na pagpalain po tayo, pasaganahin po tayo, pagalingin po tayo. Amen. Maranasan natin yung kapayapaan, yung kalayaan po. Gusto ng Diyos na may maayos po tayo ng kalagayan. Maranasan po natin yung buhay na ganap at kasiyasiya na Kanyang ipinangako po sa atin. Alam niyo po ba kung bakit? Simply because God is faithful. Period. God wants to bless us. He wants to experience the life that has given to us. He wants us to experience the abundant life. And because His faithfulness, may experience po natin yan. Pero, na-realize nyo po ba mga kapatid, na ang susi ng abundance is not just about the faithfulness of God? Faithful ba ang Diyos? Yes. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Pero hindi mo makukuha ang abundance na faithful lang ang Diyos. The secret of abundance is two-way. God's faithfulness and your faithfulness. For example, a farmer. Yung farmer ay isang Kristiyano. Nagtanim ng buto yung farmer. Ang isip ng Kristiyanong farmer na ito ay faithful po si Lord. Patutubuin niya yung butong itinanim niya. Of course, faithful po si Lord. Pero kung hindi mo naman aalagaan yung pananim mo, hindi mo didiligan, hindi mo papaarawan. Amen? At kung pineste pa yung halaman mo, hindi yan tutubo. Amen po ba? Bakit? Kasi kailangan ng proper plant care. Faithful po si Lord. Wala pong question po doon. Sinong gusto magkaroon ng sariling bahay? Sino dito na ayaw ng mangupahan? Sino po dito yung nakikitira lang? Ang gusto po ng Diyos, magkaroon tayo ng sariling bahay, of course. Pero bad news, mga kapatid, hindi babaksak sa langit ang bahay. Hindi babaksak sa atin yung brand new house na pinagpipray po natin. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Tapat ba ang Diyos? Yes. Amen. But you have to make right decisions in life, not left, para yung kalooban ng Diyos ay mangyari po sa buhay po natin. Nagfi-faith ka sa Diyos ng brand new cellphone. Ang tamad-tamad naman mag-pray. Nagfi-faith ka sa Diyos ng answered prayer, pero ang cold mo naman sa gawain po ng Panginoon. Hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, papaano ka mapagkakatiwalaan sa malaki. Kahit gaano kabuti ang Diyos, hindi magpapabaksak ang Diyos ng bahay sa'yo. Alam niyo po ba kung bakit? Baka mabukulan ka lang. Ikapahamak mo pa. Amen po. Name it, you claim it, you possess it, and you will receive it. Amen. Don't get me wrong, naniniwala tayo sa mouth confession, pero ang sabi po ng Bible, obey and you will be blessed. Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today,
The Lord your God will set you high above all the nations, and on earth you will be blessed in the city and blessed in the country. Sabi po ng Bible, follow the word of God. Follow the instructions and the directions of God, and be a faithful steward of the blessings that God has given to us. Gusto ng Diyos maging mabuti at tapat tayong katiwala po ng Diyos. Amen po. What is stewardship? It is taking care of something. It can also refer to the way people manage the resources they've entrusted to them. It is not an issue of what we have, but the issue is what we do with what we have. Stewardship is that avoiding pleasurable things. Anong gagawin mo sa pinagkaloob po sa iyo ng Diyos? Anong gagawin mo sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Hindi masamang gumala. Hindi masamang kumain ng masasarap na pagkain. Hindi masamang bumili ng bagong sapatos, damit o bagong gamit. Wag lang at the expense na hindi mo na nasusustentuhan yung pamilya mo. Wag lang at the expense na hindi na nakakapag-support sa ministry. Wag lang at the expense na magagalaw mo na o nakakalimutan mo na magbigay ng tithes, offering, and partnership. We will all be judged with our faithfulness or our unfaithfulness to God. If you are faithful or not faithful, si Lord po ang nakakakita. Si Lord po ang nakakasaksi ng ginagawa natin at hindi natin nagagawa para po sa Panginoon. In Matthew 24 verse 15, the master dividing it in proportion to their abilities. Ang pagbibigay po ng master hindi po according to his ability, but the ability of the recipient to receive. Depende sa kanilang kakayanan. Amen po. Sa verse 16 ng Matthew 25, yung binigyan ng 5 bags, ininvest niya at tumubo ng 5 bags. Sa verse 17, yung binigyan niya ng 2 bags, nag-invest at tumubo po ng 2 bags. Sa verse 18, yung binigyan ng 1 bag, naghukay sa lupa at tinago yung 1 bag at walang itinubo. Sa verse 14, it says, entrusted. In Hebrew word, mufkad means to appoint, to believe in, or trust. The place in the care of or to give control over to. God trusts His sons. Amen. Even with our failings and weaknesses, He entrusts us. Everything that we have comes from and belongs to God. Paulit-ulit po ako dito. But the question is, yung servant na binigyan po ng 1 bag of silver, bakit kaya niya binaon sa lupa? Ano kaya yung rason niya? Makinig po tayong lahat. Baka ito rin po yung rason mo. Kung bakit hindi tayo nagiging faithful steward minsan o madalas maaaring hindi natin ito makita sa ating sarili. Pero we have to know bakit hindi tayo nagiging effective sa area po na ito. Or hindi natin na-experience yung fullness of God. Yung tatay natin sa langit. Ba't hindi ba natin na-experience yung fullness ng tatay natin sa langit? Maaaring nagiging unfaithful tayo sa harapan ni Lord. May mga dapat tayong gawin na hindi natin nagagawa para sa Kanya. And that's omission. Because omission is a failure to act. While commission is an action taken that is considered incorrect. May ginagawa tayo, yet hindi naman yun yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Nakukuha po ba natin yung difference? Ang tanong po, bakit niya binaon? Isa po dito ay comparison. Sa verse 14, mababasa po natin doon, He called together His servants and entrusted His money to them while He was gone. Hindi po sinabi sa kwento na He called one by one. Ang kwento po dito ay He called together. Meaning, nalaman nila sa isa't isa kung ano at magkano yung ibinigay ng boss nila. Meron ditong pagkukumpara. Amen po. Comparing yourself to others produces discouragement and inactivity. Bakit yung 5 sa'yo, 2 sa kanya, 1 lang sa akin? You are comparing yourself. Nakakaramdam tayo ng insecurities, nakakaramdam po tayo ng parang hindi fair. Bakit siya pinagpapala, bakit ako hindi? Bakit sa kanya malaki, sa akin maliit? Bakit siya meron, bakit ako wala?
Sila na lang mag-tithes, Lord, kasi hindi talaga kaya ng budget. Ito po mga kapatid, hindi tayo magiging faithful steward if we are always think that we are not enough. If we always think we don't have enough. Faithfulness is a result of gratefulness. If you are grateful, you will be faithful. Kung hindi ka grateful sa maliit, kung hindi ka grateful sa konti, you will never be faithful. In Matthew 25 verse 23, the Master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities." Tandaan po natin, kung kaya tayong pagkatiwalaan ng Diyos sa maliit, tayo din naman ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen po. Yun lang po sa hapon po na ito. Tayo po ay manalangin. Yes, O God, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, thank you for this wonderful afternoon. Maraming salamat sa mensahe mo, sa bawat tinuturo mo sa amin, kung papaano kami maging good steward, Panginoon. Salamat sa pagtitiwala mo sa buhay na pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa pagtitiwala sa ministry na pinagkakatiwala mo sa amin. Patuloy, O God, naturuan mo pa kami, Panginoon. Gawin mo kami, O Diyos, na maging privilege, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na hinaharap mo sa amin. Salamat sa bawat isang nanonood. Lord, patuloy na pagpalain mo sila at maranasan ng biyaya mo na walang sukat paglagyan. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang kataas-taasang papuri at pasasalamat ngayon at kailanman sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po and good afternoon.